Hi guys, this is Mommy Lai and welcome to my journey as a mother and welcome to my vlog. So for today's video, dun po sa mga nakapanood ng vlog ko sa previous video, nabanggit ko po doon na magsiseparate ako ng another vlog kasi masyado nang mahaba. So i-explain ko ngayon kung ano yung mga nagpa-trauma sa akin, kung bakit ganun yung naging reaction and emotion ko last vlog. Okay? So, balikan natin yung timeline. 2015 po, kinasal ako. I was 28 years old. Dumating yung time na tinanong ko yung OB kasi after a month, babalik ako sa OB. Tinanong ko siya, sabi ko, kailan po ako ulit pwede magbuntis? Cesarean kasi. OB, ang advice sa akin is, pwede daw, may hilom daw yung tayo after 2 years talaga. Hilom loob. Kasi ang labas, madali yung external, mabilis siyang maghilom. Ang advice niya sa akin, na alagaan niya nga ako, is after 5 months, pwede na. So, nag-pills ako. Tinigil ko sa mismong 5 month. So, ano ba? September, October, November, December, January, February, tinigil ko. Supposedly, dapat tapusin kay February, yun na yung pinaka 5th month na natapos. Katigas ang ulo. Technically, 4 months lang ang ginawa ko. And, gusto ko talaga magkaanak. It is my choice. So, lahat ng pagbubuntis ko ay planado. So, nabuntis ako noong February. And then, ang due ko is November. Tama ba? March, April, May, June, July, August, September, October, November. November po talaga yung due ko. And then, during that time, yung Holy Week, first, ano ba tawag doon? Yung Friday. Hindi siya Black Friday, Black Saturday. Yung Friday noon, yung Holy Week na Friday, walang pasok. So, pagising ko ng umaga, hindi naman sumakit puson ko or balakang, pero may blood ako dun sa second pregnancy ko. Nag-panty liner ako noon. Nakakapanik. So, nandito kami noon sa General Tria sa bahay ng parents ko kasi nga, holiday. So, takbo kami sa ospital. Ang nearest na alam namin ay yung nasa highway, sa Kawit. Punta kami doon. Dahil nga Friday at holiday, walang mga doktor. Hindi daw nila kami maasikaso. Ang kailangan daw emergency. Ano ba definition ng emergency? Kapag ba continuous na yung bleeding ko? Kasi nag-stop yung bleeding pero nakikita doon sa panty liner. Hindi ko nga pinalitan yung panty liner para makita talaga ng doktor. And then, lipat kami. Sumunod ng katabi, nagtanong-tanong pa kami, nag-google ako. Maternity hospital, ay, nung city, kung nasaan kami. At ang sinabi lang ng matanda doon, na medyo nabwisit talaga ako, is, walang mga doktor, baka kasi mamaya bugok yan. Ay, hindi, ultrasound ata ang wala. Baka kasi mamaya bugok yan. Gumanon. Hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan ko, yung trauma ko with the previous pregnancy, na ayoko nang maulit. Wala nga akong komplikasyon dun sa una, except nung pinanganak ko siya, may problema sa puso. Tapos ngayon, ito naman, meron naman akong problema. Tapos ganun yung maririnig mo. Sana hindi na lang siya ganun. Kung ano man siya doon, kung guard man siya, kung madrona, kung sino man siya doon, hindi niya dapat sinasabi yun. Hindi gets ko nakaka-stress yung pagiging doktor or nurse or kung sino man siya, kahit janitor, nakaka-stress sa ospital. Pero, hindi dapat eh. Wala akong lakas makipagtalo. Palaban ako pagdating sa ganun. Pero wala akong lakas. Kasi kabang-kaba na ako. And then, meron ako isang friend na may conflict kami sa office. Nagkaroon siya ng issue sa akin na hindi ko naiintindihan. So, tinawagan ko siya kasi taga dito siya. Hello, nakikisuyo lang kasi hindi ko alam kung saan ang pinakamalapit. Nagbi-bleeding ako ngayon. Friday, yung unang pinuntahan, hindi daw pwede. Yung pangalang pinuntahan, walang ultrasound, bugok daw yung anak ko. So, nag-advise siya, pwede daw na puntahan ito. Nagpunta kami doon, nakalimutan ko yung pangalan ng hospital. Pero letter D, hindi siya Divine. So, something nun. Punta kami. Emergency. In-entertain kami. Lalaki pa. Na hindi ko alam kung nurse or emergency doctor. Hindi niya ako in-ultrasound. Tapos kausap ko rin yung OB ko that time. Buti na number ako. Sabi niya, uminom ka ng ganito twice a week or basta ganun ng 7 days. Pinakita ko ito po yung advice. Kaso po kasi taga Bulacan po ito. Ang Bulacan is Central Luzon. Kami ay nasa South. Diba? Ang hirap. At holiday.
So, pinakita ko lang. And then, ang ginawa is, pinasend niya sa kanya, sinend namin. Pinakita ko rin yung picture ng panty liner ko. Pinahiga niya ako. Hindi ko na maalala kung nilagyan ako ng dextrose. Pero, pinagpahinga ako. Parang inilagyan ako ng unan sa balakang. Ganun yung style na ginawa niya. So, yun yung sa second pregnancy ko. After nun, kasi March or April ata yun, siguro 2 months or 3 months, baka implantation nga lang kaya ako nag-bleed na never nangyari dun sa first. So, another trauma na naman yung nagbukas. And, after 3 months yun, after 2 months and 3 months na yun, 5 months pregnant na ako, I found out that my husband is cheated on me. So, uwi siya, naglalasing, and then, naglalaro ng cellphone, ini-ignore ko hanggang sa hindi na tama. Nag-bleeding ako ulit habang nagtatrabaho. Actually, 2 kaming pregnant sa office nun. Mali pa kami ng Buntis Congress ng Makati. And, during that, naihi ako, nagpasama ako. So, after, sabi ko, ate, hindi ko yung panty liner ko na naman. Kulay. Ganyan. Nakakapanik pa lalo na kulay. Ano nangyari? Tapos tinanggal ko yung panty liner ko, pinakita ko. Sabi ko, umido ko. Ay, naku, ganito ka na. Pinagpaalam niya ako dun sa aming admin na kailangan ko umuwi. Siya pa nagbuhat ng bag ko. Buntis din naman siya. Kumbaga, kung 5 months ako noon, siya ay 7 months. 2 months advance siya sa akin. Tama ba? September, October, November. Tama, 2 months. Advance siya sa akin. And then, hindi na ako mapalagay. Nag-text ako sa asawa ko. Sabi ko, nagbi-bleeding ako pasundo. Nakiusap kami dito sa meron kasing libreng gamot sa amin. Nakiusap lang ako dahil wala akong pink card. Para yung mga buntis makakuha ng libreng gamot, kailangan may pink card. So, pinakita ko lang yung reseta. Hindi ako binibigyan, nakiusap kami. So, binigyan ako isa. Sabi ko, bibili na lang ako after. Hindi ako sinundo. Pag uwi ko pa doon, nagpaalam sa akin na pupunta siya sa birthday. Sabi ko, ano ba naman to? Sige ka ako, para lang matapos na. Wala akong kasama sa bahay, nagbi-bleeding ako, naglagay ako ng unan sa balakang. It was 5 months or 6. And then, umuwi siya madaling araw. So, sobrang stress. After that, alam ko na, something wrong. Hindi ko na siya pipilitin. Pero masakit. So, another trauma na na-open na naman. Kasi baka mamaya, kahit sabihin mo kasing huwag mag-alala, mag-aalala ka talaga. Kasi asawa mo yun eh. Kasal kayo. Tapos ganun yung ginagawa niya. So, parang, kahit pilitin kong huwag mag-alala kasi nagwo-worry ako sa pinagbubuntis ko sa second pregnancy. Sig-bleeding pa ako. Wala eh. Hindi kaya ng utak ko. So, nagwo-worry ako. Iyak ako ng iyak hanggang sa nag-high risk pregnancy ako. So, I have to file a leave earlier than my operation na cesarean. So, nung nanganak ako, bonus. Buti na lang bonus kasi wala akong pera. Binigyan niya ako ng pera. Meron kang binabayarang aircon that time. So, sa office mate ko kasi credit card ng office mate ko. So, binayaran ko na. Tapos after nun, hininga niya ako na 5,000 o 3,000. Tanda ko basta gano'n, 1,000 yun. The day before ako manganganak, 21 ako manganganak, 20 or 19, hiniraman niya ako ng pera. Para daw, tatakbuhin niya ako kapag may kailangan ako. Madaling takbo. Take note, ang bonus niya, 13 month o kung anumang bonus yung nakuha niya, hindi ko na nalaman. Pinakuha niya ng motor. Sorry, I'm not saying this para magalit kayo sa asawa ko. Naging masaya naman ako sa kanya, tagbo nga ng aming pagmamahalan. Pero, during that time, gusto ko lang mag-gets ninyo kung gaano ka-stressful, kung paano lumabas yung mga anxiety and depression ko because of that happening. So, after nung nangyari yon, nanganak na ako, hindi ko nakita yung anino niya. And then, merong naiwan, dinala niya. Pero hindi siya makontak. Sabi, naiwan daw yung phone dun sa kanyang Carva. Pero, ignore na lang natin. So, 3 trauma na yun when the first one died because of heart disease.
na hindi rin ma-explain ko saan ko nakuha. Pero sabi ng OB ko, probably because of diabetes. Dahil addiction ako. Actually, hindi ko na-open yun na may addiction ako sa Milo, tsaka sa M&M's. Siya lang nagsabi. Tapos bigla ko na-realize na, oo nga po pala, naghilig ako sa matamis na donut, sa matamis. Pero hindi ako nag-soft drinks at time. Then yung second pregnancy ko, yung bleeding. Kaya traumatized talaga ako doon. Natatakot ako na baka, wala na nga ako asawa, tapos baka mamatay pa yung pangalawa ko. Ang sakit-sakit. And dito siya. Lapit ka, Lumi. Siya yan. Laki na niya. Pinaghirapan ko yan. Nag-isa. Well, with the help of my sister, kasi dahil dun sa early pregnancy ko, nabigyan ako ng bonus na hindi ko deserve. I mean, yung high-risk pregnancy ko, kailangan ko mag-rest for 1 month before my pregnancy. Ibinawas sa akin yun dahil nakuha ko yung bonus na yun. So, for 6 months after kong manganak, 500, 700 lang ang 1530 ko. And may allergies to. Pagkapanganak ko, punong-puno ng allergies dito. As in. So, hindi siya biro. Ang niinom niya lang na gatas. Wala ang lumabas na gatas naman sa akin. Tinry ko nag-latch siya sa akin for how many minutes and hours. Wala talaga. And ayaw niya. Tapos, none lang siya. Ang sabon niya, Aveeno. Ang tubig niya, mineral water. Para akong artistahin na gumagastos para sa kanya. So, I don't blame her. Baka dahil sa kakakain ko ng alamang. Kaya nagkaroon siya ng allergies doon. Well, anyway, yun yung second trauma ko na akala ko wala na. Then, yung third nga, yung binitawan ako. Kasi ang laking, bagsak ko. Kasi hindi ko na-save yung marriage. Plus, kung sakaling hindi to nabuhay dahil sa sobrang stress and depression cause of what my husband did, baka, sabi ko nga lifesaver ko to, baka wala na ako sa mundo. Pero thank you Lord. Thank you Lord talaga. And then ngayon, I'm on my 5th month. As in literal ngayong araw na tong Lunes na to. 5th month, 17 weeks and 0 day. As in, kakaapak niya lang. Past month ko, say November, nagkaroon ako ng problema. Yung unang pregnancy ko, yung first 3, parang inom ako ng pampakapit. And then, ang dami nangyayari. Sumakit yung balakang ko dahil sa mga ginawa lang namin last week, Wednesday. Yun yung nabanggit ko sa previous vlog. And puson. Iyon yung kabiling-bilinan sa amin. Ang imo-monitor nyo po, sabi-sabi ni tatay, is ng OB, bagong OB dito sa area na to, is sakit ng puson, sakit ng balakang, and bleeding. And this time, napanood nyo po yung mga previous vlog ko, talagang tipid mode on kami. Kasi nag-struggle kami ngayon sa pera. For some reason. To be honest, yes, planado to. Ang hindi namin na-plano yung money. Like, na-use yung money for some emergency. So, ngayon, nag-struggle talaga kami. And, yung naging resulta is, syempre, nakaka-stress, nagkakaroon ng anxiety. So, ako naman, hanggat maaari, ginagawa kong positive ang mundo ko dito. I always clean, sinecheck ko yung labas, nilinis ko yung labas. Makikita nyo yun sa mga previous vlog ko, pati kung paano ako nagtipid sa pagkain. Masarap siya, pero good for us. I mean, good for 5, family 5, 4, or 3, or kami ng anak ko, yung mga niluluto ko. Pero minimake sure ko na mabubusog. Pero tipid talaga yung mga paggamit ko ng patatas, etc. etc. So, sabi ko kay emergency ko to, wala pa ngayon. So, ginawa ko, yung mga previous experiences ko, lagyan ko ng unan yung balakang ko, inom ako ng tubig, nagpabili ako ng fruits. Kasi nakahilig sa prutas, lalo sa saging na kailangan. Pero puti may mga avocado nga lang. Yun nga lang, mahal. Kaya padalo-dalawang piraso tayo. Ito kasi, mahilig siya sa saging.
So, in support na lang din. Lagi siyang kakain ng saging. So, luckily, this girl is on fire. Char. This girl helped me a lot. Kapag sinabi ko sa kanyang hindi maganda yung pakiramdam ni nanay, pag narinig niya na akong naduduwal, ate! Meron kasi kami kasama ate niya. Ate! Susuka si nanay. Bibigyan ako ng Tupperware, bibigyan ako ng candy. So, yun, ang dami kong candy dito kasi pag naduduwal ako. So, yung style ko lately is kumakain ako ng konti pero mayat maya. Ganun na lang. Kaysa yung isang bagsak. Katulad lang kaninang umaga. Kumain ako. Ang dami yung nakain kasi ang sarap. Umuulan po kasi ngayon. Ano ba ngayon? December 18. Tuyo yung ulam namin tsaka sinangag na may bawang. Ang sarap. So, napadami kuha ko ng kanin. Siguro nakatatlo o 4 akong kuha. Sinangag. Naubos ko. Suminom akong gamot. Tapos, siguro after 1 hour, sabi ko, tatay, hindi okay yung pakiramdam ko. Higa na ako. After kumain, humiga ako dito. Tapos, mapabangon ako kasi naduduwal nga ako. Tapos, nakakatulog ako. Dala na rin ng mga pagod ng mga previous days. Kasi ang daming ganap. Ang dami kong kailangan i-prepare. Not just for myself. Kasi we're trying to mabuo ulit yung financial namin. So, nagka-come up kami sa mga business. Dahil hindi nga ako nakakapagtrabaho. Yun yung difference ngayon kasi hindi ako nakakapagtrabaho. So, mas nakakapagbigay ako ng time kay Lumi. Kahit tanungin niyo siya, sabihin niya, mas gusto niya talagang wala akong work. Pero gets niya na kailangan ko mag-work for money. So, ang napag-desisyonan ko or sinabi ko rin kay tatay na mag-business ako or something part-time at home para nabibigay ko yung time na kailangan nito kasi hindi ito pabata eh. Tumatanda siya. Talaga naghahanap siya ng oras. At dahil nga wala siyang mga pinsan, wala siyang kapatid, talaga mga kalaro niya ay medyo adult na. So, kailangan kong bigyan ng time itong baby girl. So, check yung assignment. Minsan, nasa sermonan ko kasi nahuhulog yung tablet, nawawala yung tablet, di ba? Papagalitan ko kapag yung simpleng, hindi niya nasusunod. Tinitrain ko kasi siya. As a mother, mas gusto kong tinitrain siya na gawin yung tama, nakatingin man ako o hindi, or yung teacher o hindi. Tama yung gagawin niya. Makita niya man sa ibang tao na ginagawa to at alam niyang mali. Alam mo yun, parang hindi ka kakabahan na baka may maling ginagawa yung anak ko. So, sa next vlog ko siguro, share ko sa inyo yung mga ibang journey ko with this girl na nabuhay. And kung paano ako nakasurvive. Pero yun nga, itong third pregnancy ko, hindi ko naranasan dun sa dalawa. Wala naman akong bleeding, but yun nga, yung sakit ng puson and likod. To be honest, nakaramdam din ako ng medyo mahaba tong vlog na to. Ng pananakit ng puson, 3 months pa lang ako. Like, parang may tumama sa singit ko na biglang nagulat ako. Kasi nung sumisipa to, hindi naman masakit eh. Hindi masakit. Walang sakit ang pagsipa ng baby. Para sa akin. Pero yun talaga, sabi ko, may na-dislocate bang buto sa singit ko at may tumamang parang buto. Knowing na 3 months ay baka hindi pa gumagalaw yun, saka baka hindi pa siya buo, baka wala pang bone yun. So, anyway, etong third pregnancy, ang dami ko na-experience. Hindi ko na-experience. Never ako nagsuka sa 2 pregnancy. Then, ngayon, buong katawan ko ang kati-kati. Sabi ko, unggoy to. Kasi ito, tuta ka nun eh. Paglabas mo mukha kang, cute na tuta. Ang cute-cute mo. Cute ka talaga nun. And then ito, baka ganun. So, luckily, to be honest, ang swerte ko ngayon. Kasi yung si tatay, sobrang pag-aalaga sa akin. Though alam kong medyo stress na rin siya sa mga nangyayari dahil may nagiging struggle namin, problema, na biglaan, na unexpected, ay andyan siya. In support talaga siya.
Though minsan kung isipin, baka sabihin niya, OA ka na. Pero hindi eh. Never kong narinig. May time lang na na-offend ako sa mga sinasabi niya na kamukha ko di kakapatid ko lalaki or baho ng kilikili ko. Yung gano'n, nakaka-offend. Naiiyak ako minsan. Siguro iniintindi na lang niya. Tsaka alam niya maganda sa kanya. Nagdakalo talaga siya ng Asian parent para alam niya kung ano yung feeling ko ngayon. As in support talaga. Yung support na binibigay niya is very 100% or more than na hindi ko na-experience previously. Kasi with the previous person, ano siya, minsan OA ko na daw. Syempre, no, first pregnancy, tapos traumatized pa ako doon sa first, sa pangalawa. Pero, yun nga, at the end of the day, alam ko naman na may reason si God kung ano man yung nangyayari. Kailangan kong tanggapin. And, yun. At the same time, kailangan kong magpahinga. Kasi nasa Diyos ang awa, pero nasa taong gawa. Kahit pagdasal ko, na alagaan ako ni Lord, na bantayan ako ng angel ko, bantayan ako ng mga to. Kung kikilos ako ng kikilos, wala talaga mangyayari. Yun yung sinasabi din sa akin ni tatay. Kaya alam ko na nasa good person or nasa nice person or tadhana kung mamit talaga tong taong to. So, yun lang. Ang dami ko na namang sinabi. Sabi ko yung kat ko. Pero ito, isang vlog na lang siguro. Kasi yung susunod kong vlog is to share with you guys yung mga napagdaanan ko sa makulit na batang may nakataas ang buhok. Ba't nakataas to? And kung paano ko na-survive at kung ano siya ngayon. Sa totoo lang, proud na proud ako sa kanya ngayon. Sobrang proud ako kay Lumi kahit ganyan siya. So, yun lang. Again, thank you so much for watching. I hope sa mga other moms and tatay na manonood nito, sana magets po ninyo. At kung may mga question kayo, pwede nyo pong i-comment or inbox nyo ako sa other social media. Sasagutin ko po yun. I'm gonna share with you guys yung mga journeys ko at kung paano ko siya na-overcome. Kung ano yung mga action taken na gagawin ko or ginawa ko. So, thank you again for watching this and my other vlogs. Please support me by liking, subscribing, and commenting with this vlog. Sensya na ako medyo mahaba. So, yun lang for now. Thank you. Lumi, thank you. Bye-bye. Sabi ko, thank you, baba yung sinabi. Bye, everyone.